Isang napakagandang balita dahil hindi na nga biro o pangarap lamang kundi nangyayari na nga ang pag-e-export ng Pilipinas sa ibayong dagat sa mga bakal na ginagamit sa konstruksyon ng mga naglalakihang proyekto. Manatili lamang nakasubaybay dahil yan ang ating pag-uusapan. Mga minamahal naming kababayan, tayo ay makakatulong sa ating ekonomiya sa pamamagitan ng inyong pag-subscribe, panonood, pag-like, pag-share at pag-komento sa ating mga videos. Maraming salamat po. Dati-rati ay ipinapadala ang mga mina sa ibang bansa para iproseso para maging ganap na bakal. Saka ibabalik naman sa atin na may kamahalan na. Pero sa kasalukuyan ay tanaw na natin ang napakagandang kinabukasan ng bansa kung bakal lang din ang pinag-uusapan. Dahil kapag may pagawaan ng bakal sa isang bansa ay marami ang magagawa. Sa paglakas kasi ng Steel Asia ay kaya na nila itong makipagsabayan sa mundo dahil ang Filipino-made na steel ay ginagamit na sa malalaking proyekto hindi lamang sa ating bansa kundi sa ibayong dagat. Isang korporasyon sa Pilipinas na nagproproseso o gumagawa ng dekalidad na bakal. Mayroon na itong 4 na gumaganang pasilidad at ito ang mga sumusunod. Calaca Works na matatagpuan sa Calaca, Batangas. Compostela Works na matatagpuan sa Compostela, Cebu. At ito rin ang pinakamalaki at pinakamodernong pasilidad na kayang makapag-produce ng 1 million tons ng rebars kada taon. Villanueva Works na matatagpuan sa Misamis Oriental at Davao Works na matatagpuan sa Buuan District sa Davao City. At may 3 pa na kasalukuyang ginagawa na expansion. Una ay ang Conception Work na matatagpuan sa Concepcion Tarlac, Lemery Works na matatagpuan sa Lemery, Batangas. At ito naman ang kauna-unahang pasilidad na gumagawa ng mga steel beam na may kapasidad na 600,000 tons kada taon. Candelaria Works na matatagpuan naman sa Candelaria, Quezon. Bukod sa mga pasilidad na ito ay may 2 pang offsite fabrication. Una ay ang Maykawayan Works na matatagpuan sa Maykawayan City, Bulacan. At ang pinakahuli ay Karkar Works na matatagpuan naman sa Karkar City, Cebu. Sa 4 na gumaganang pasilidad na nabanggit, kapag pinagsama-sama ang kabuuang produksyon nito ay nasa 3 million tons kada taon ang kaya nitong iproseso at may 2,605 na mga empleyado. Napapabilang na din ito sa hanay ng mga malalaking kumpanya sa mundo na gumagawa ng rebars steel. Buwan ng Oktubre sa nakaraang taon ay inumpisahan na nga ang pag-export ng high-strength steel bars na may bigat na 14,200 metric tons patungong Canada. Gagamitin ito sa pagpapatayo ng kanilang subway system sa Vancouver, Canada. At nitong January 30, 2025 lamang ay nasundan ulit ng mas malaki pang shipment ng high-strength reinforcing steel bars patungo pa rin sa Canada na may bigat na 32,000 metric tons na may katumbas na halaga na 1.1 billion pesos. Kapag natapos ang subway project ay aabot sa 87 metric tons ang mai-export sa Canada. Tatabo ito ng limpak-limpak na 3.2 billion pesos. Sa lahat ng kanilang pasilidad, ang magiging bigatin talaga ay ang planta ng Candelaria, Quezon. Dahil target nagagawa ito ng mga heavy structure steels na mga bakal na ginagamit sa paggawa ng tulay, paggawa ng mga barko at mga steel frame sa gusali. Sa ngayon, ang mga bakal na ganito ay nag-i-import tayo mula sa China, Vietnam, Thailand, South Korea at Japan. Oras na mag-fully operate ang expansion na ito ay siguradong mababawasan ang importasyon ng heavy structure steels at baka sa hinaharap ay tayo naman ang mag-e-export sa ibang bansa. Malayong malayo pa pero malapit na rin. Sa pagtatansya, kapag natapos ang 3 expansion facilities ay dudoble ang kanilang kayang i-produce na mula 3 million ay tatalon ito sa 6 million metric tons kada taon. Mas lalo pang dadami ang trabaho na lilikhain nito sa ating bansa. Pero sino ang may-ari ng mga pagawaan na ito? Bago natin sagutin yan ay inaanyayahan ko kayong lahat na mga kababayan
na lagi nating ipanalangin ang ating bansa at mahalin natin ang Pilipinas dahil kinabukasan ng ating mga anak ang nakasalalay. Ang chairman at CEO ng Steel Asia ay si Benjamin Yao. Ops, teka lang, baka sasabihin na naman ng ilan, Chinese na naman. Relax lang kayo mga kababayan, siya ay Filipino-Chinese at bago pa ang 1965 ay nandito na sila sa Pilipinas at siya ay nakapagtapos sa University of Santo Tomas. Hindi natin pwedeng husgahan ang ating mga kababayan na Filipino-Chinese dahil naging kahalili na natin sila sa pagpapaunlad ng bansa. Hindi nila iniwanan ang Pilipinas at patuloy silang proud sa kanilang pagiging Filipino. Ibang-iba sila sa mga nababalitaan nating Chinese na bagong salta sa bansa ngayon at ang mga business facility na ito ay rehistrado sa DTI at BIR. Ibig sabihin, malaki ang ambag nila sa ating ekonomiya sa pamamagitan sa pagbabayad ng kanilang mga taxes. Kaya't sana tayong mga Pilipino ang nauunang magmahal sa Pilipinas dahil buong katawan natin at pagkatao, dugo't buto ay Pilipino na tayo. Nawa may natutunan na naman tayo hanggang sa mga susunod nating pagsasama-sama. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay pindutin ang like, subscribe at huwag kalimutang pindutin ang bell icon para updated sa ating mga upcoming videos. Inaanyayahan ko rin kayo na bumisita sa iba pa nating mga videos na nasa inyong screen. Maraming salamat po!